Nako, eto na nga po mga sangkay, magdadagdag daw po ng puwersa doon po sa West Philippine Sea na magbabantay laban po sa China. Nako, kaabang-abang to mga sangkay. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga sangkay? At ito pag-uusapan po natin ang isang malaking hakbang ngayon na ayon po sa report, mukhang magdaragdag daw po ng mas marami pang mga sundalo doon sa West Philippine Sea. Tingnan po natin mga sangkay, ano mangyayari? Ano ba itong mga magbabantay? Talagang makikipagbalyahan na po ito sa ating teritoryo? Kasi mga sangkay, alam niyo yung problema natin ngayon, itong China, para po silang mga leon na 24/7 nag-aabang kung kailan po sila makakasakmal sa kanilang mga kalaban. At wala naman pong ibang mga nakakaharap ito kundi ang Pilipinas lamang kasi gusto po nilang makuha yung iba pa sa mga teritoryo natin. Ngayon, bantay sarado na po ito ng ating puwersa sa West Philippine Sea pero hindi pa rin po talaga sila tumitigil. At ito nga ang nangyari nakaraan lamang. Mayroon pong ganap mga sangkay na binuntutan. Okay? Binuntutan po yung isa sa mga eroplano ng BFAR nitong helicopter ng China. Isang sagi lang po nun, magkakaroon po talaga ng malaking problema. So, well, ngayon magdi-deploy daw po. Alamin po natin mga sangkay. Well, anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Dito mga sangkay, pinag-uusapan po natin yung mga nangyayari sa ating bansa. Kagaya po ng mga politika, away ng mga politiko. At yung mga nangyayari po sa iba't ibang panig ng ating mundo. Alright guys, eto na nga po. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po inyong mga lugar. Alright? So ito yung balita mga sangkay. Ayon po dito sa report, magdi-deploy daw po ng dagdag na puwersa na magbabantay sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Aba, matindi to. Kinondena ng National Maritime Council ang pagbuntot ng helicopter ng China sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Scarborough Shoal. Ayan na nga. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Maraming mga opisyal ang nagalit dito mga sangkay kasi sabi nila namumuro na daw po itong China eh. Biruin nyo, kung napanood nyo po yung vlog ko nakaraan mga sangkay, kitang-kita po doon na itong helicopter ng China, palapit-lapit po talaga siya sa eroplano ng BFAR ng Pilipinas. Talagang nang aasar po talaga. Ang West Philippine Sea ay hindi kathang isip natin lamang. Ito ay atin. Alright. Ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal ng bansang Pilipinas. Okay, alam niyo mga sangkay, sana pagdating po sa West Philippine Sea, we are one. No? Kasi pare-pares tayo dito Pilipino eh. Huwag tayo magtraiduran, mga sangkay, pagdating po sa ating pinaglalaban. Kahit ano pong political color natin, halimbawa, sabihin natin na ito maka Duterte, ito naman maka Marcos, ito maka Isko, ito maka Binay, ito maka Erap, ito Dilaw, diba? Pero sana pagdating sa West Philippine Sea, tapusin po natin yung bangayan na yan. Huwag tayong magtraiduran dito. Dapat pagdating sa West Philippines, iisa po yung nasa isip natin, ilalaban natin yan. Hindi natin isusuko sa China. Dapat ganun po tayo mag-isip. Hindi yung tipong, porkit iba yung political color mo, magiging anti-Philippines ka na at magiging Team China ka na. Huwag pong ganun. Sana, pagdating po sa West Philippines, tayo po ay iisa. Huwag tayong magbangayan. Pare-parehas tayo Pilipino eh, di ba? Reckless at unprofessional. Ito ang banat ng National Maritime Council o NMC matapos ang panibagong insidente ng pangharas ng China sa West Philippine Sea nitong nakarang araw. O, ayan po yan mga sangkay, oh. Tingnan nyo. Sa pinakabagong insidente, 40 minutong binuntutan ng military helicopter ng China ang Cessna Caravan plane ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng maritime domain
awareness flight sa Scarborough Shoal. Ilang beses din itong peligroso na nagmaniobra at lumapit ng hanggang 3 metro lamang hanggang sa lumipad sa ibabaw ng replano ng B4. Grabe, no? Loko-loko? Sabi ng Philippine Coast Guard, ito na ang pinakamapanganib na ginawang pangharas ng China sa West Philippine Sea na nangyari pa sa ere. Ayon naman kay NMC Undersecretary Alexander Lopez, ang panibagong panggigipit ng China ay malinaw na pagpapakita ng kanilang pagiging mapusok sa pinag-aagawang teritoryo. Ipinapakita lamang daw dito ng China ang kanilang pagsasawalang bahala sa flight safety, lalo't nalagay sa kapahamakan ang mga sakay ng eroplano ng B4. Kaya tama lang mga sangkay yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon eh. Na bumili po ng mas karagdagan pang kagamitang pandigma. Para po may pangtapat po tayo sa China mga sangkay. No? Sana po mas makabili pa po ng mas marami pa pong pandigma para kahit paano may pangdepensa po tayo. Sa kabila nito ay nanindigan ng NMC na hindi pa rin magpapadala ng barkong pandigma ang Pilipinas sa WPS. Pero tatapatan daw ng bansa ng dagdag puwersa Dadagdag na puwersa. na magpapatrolya sa exclusive economic zone ng Pilipinas Okay. bilang tanda ng pagprotekta sa pambansang teritoryo nito at maritime domain. The Philippines Saan yung ipapadala? Kung puwersa. Kung hindi warship or navy or kung ano man, puwersa ang sinabi mga sangkay. Philippine government stands firm in upholding our territorial integrity, safeguarding our citizens, and reinforcing a rules-based international order in the West Philippine Sea. Our commitment to peace and diplomacy remains steadfast, but we will never waver in asserting our rightful position and defending which is lawfully ours. May panawagan din ng NMC sa mga mangingisdang Pilipino na tila nag-aalangan ng mangisda sa West Philippine Sea. We are calling on our fishermen, go out and fish. Exercise your sovereign rights. Atin yan. Yung mga isda dyan ay atin. So we need to urge, motivate our fishermen to go out there and fish. Inihahanda na daw ngayon ng pamahalaan ang panibagong diplomatic protest laban sa China. Hirit ng NMC sa China, igalang ang international law at iwasan ang mga hakbang na magpapalala sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Mula dito sa Well, so ito po yung balita. Ano sa tingin nyo to? Ito magde-deploy daw po ng dagdag na puwersa. Pero totoo yan mga sangkay. Kailangan po talaga mabantayan yung ating mga teritoryo dyan. Kasi wag na sana maulit no yung pagkapabayan natin sa ating teritoryo. Buti nga ngayon mga sangkay nababantayan po talaga eh. 'Di ba? Nakakapagpalayas ngayon ng mga barkong pumapasok sa ating teritoryo itong PCG natin. So, magandang bagay ito na nagagawa na po nila ngayon ang hindi nagagawa noon. So, sana po ulitin ko, pagdating po sa laban natin sa West Philippine Sea, dapat iisa po tayo. Huwag tayo magkontrahan dito. Hindi po tayo pro-China dapat, hindi tayo pro-America. Pro-Philippines po tayo. Ipaglaban po natin yung sariling atin. Huwag po natin ipaglaban yung kapakanan ng Amerika at China. Itong awayan nila. Diba, mga sangkay? Hindi din po tayo po pwedeng diktahan ng China kasi bansa tayo, hindi tayo probinsya nila. Pilipinas tayo, hindi naman tayo Hong Kong o Taiwan eh. Diba? So, yun lang mga sangkay. Pagka ganito sana, kahit DDS ka man, kahit maka-Marcos o loyalista ka, kahit dilawan ka, I hope that lumalaban po tayo ng iisa para po sa sarili nating teritoryo. Kasi mahirap yung ganito eh. Pare-parehas tayo Filipino. Pero pagdating po sa West Philippine Sea, nagkakahati-hati. Di ba? May iba nagpapadaya, mga sangkay, sa mga intriga na sa China daw po yung West Philippine Sea. Di ba mga sangkay, nakakalungkot? Alam nyo, kung buhay lang yung mga bayani natin, magagalit po sila sa henerasyon natin ngayon eh. Kasi may iba po talaga ayaw makiisa sa laban na ito. So I hope that all of us, guys, ma-realize po natin na itong West Philippine Sea ay atin at dapat pong ipaglaban natin ito. Alright? Wala na po ang inyong opinion, just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Tatak Marcos Projects.
Alright, hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube dahil dito lamang po tayo nag-upload ng mga legit na mga proyekto lamang na nasimulan ni PBBM. Alright? Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.